lang na yun na pala ang huling gabing magluluto si Mama para sa akin. Hindi sana ako nagkulong sa kwarto ko. Hindi sana ako nagpalipas ng gutom at pinili ang pahinga kaysa umupo sa hapagkainan kasama siya. Pagod ako galing trabaho noon, katulad ng dati. Isa na namang araw nang walang katapusang overtime, meeting at deadlines. Pakiramdam ko wala na akong lakas. Pagpasok ko ng bahay, naamoy ko agad ang niluluto ni Mama sa kusina. Yung paborito kong adobong manok at lumpiang toge. Ilang beses ko nang hiniling sa kanya na yun yung lutuin. Pero nung araw na yun, hindi ko man lang pinansin. "Ram, anak, kumain ka na. Mainit pa yung pagkain," tawag niya habang inihahanda ang plato ko. Tumingin lang ako saglit. Kinuha ang malamig na tubig sa ref at dumiretso na sa kwarto. "Ma, mamaya na lang po ako kakain. Pagod pa ako." Sagot ko. Hindi man lang siya tiningnan. Walang nagbago sa kanya. Hindi siya nagalit, hindi siya nagtampo. Alam kong hinintay niya akong lumabas pero wala. Hindi ko na namalayan kung anong oras siya natulog, kung nakaupo pa rin ba siya sa lamesa habang hinihintay akong lumabas para sabayan siya. Kinabukasan, nagising ako sa katahimikan. Wala ang ingay ng kutsara tinidor na nakasanayan kong marinig tuwing umaga. Wala yung amoy ng niluluto niyang almusal. Dumiretso ako sa kwarto niya, tinatawag siya, "Ma?" Pero hindi siya sumagot. Doon ko siya nakita, mahimbing na nakahiga, pero hindi na magigising. Parang biglang natanggal ang hangin sa dibdib ko. Dumaan ang mga tao sa bahay, may nag-aasikaso ng mga dapat gawin. Pero ako, hindi ko alam kung paano gagalaw. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanang wala na siya. Nung bumalik ako sa kusina, andun pa rin yung inihanda niyang pagkain kagabi. Nakatakip pa rin, naghihintay. Hindi ko man lang nagalaw. Hindi ko man lang nalasahan ang huling lutong inihanda niya para sa akin. Sinubukan kong tikman, 1 subo, 2 subo, pero sa bawat pagdaan ng pagkain sa lalamunan ko, puro hinanakit lang ang nararamdaman ko. Puro pagsisisi. Bakit hindi ko siya sinabayan kumain? Bakit hindi ko siya kinausap bago ako pumasok sa kwarto? Bakit hindi ko siya niyakap at sinabing, "Salamat, Ma"? Nung may pagkakataon pa ako, buong buhay ko siyang nag-aalaga sa akin. Pero kailan ko ba siya inuna? Kailan ko ba siya piniling kausapin nang hindi ako nagmamadali? Kailan ko ba siya tinanong kung napapagod na rin siya? Kung may gusto siyang sabihin? Kung masaya pa ba siya? Ngayon, wala na akong pagkakataon. Hindi ko na maibabalik ang gabi na yon. Hindi ko na siya mahihintay sa kusina. Hindi ko na maririnig ang boses niyang tumatawag para kumain ako. Hindi ko na matitikman ang luto niya. Dahil ang huling niluto niya para sa akin, hindi ko man lang pinansin. Kung alam ko lang, sana kahit gaano ako kapagod, bumawi ako. Sana kahit 1 gabi lang, inuna ko siya. Pero huli na ang lahat. Pinipilit ako ng jowa ko. "Dear Ate Mitch, tawagin..."